morning guys! Today is my 8th day here in Almaty. Magta 10 AM pa lang dito. And malamig today, 16 degrees. Ang agenda ko today is makahanap ng iiwanan ng luggage. Kasi ito lang yung downside pag ganito yung accommodation mo. Wala silang luggage storage facility. And actually wala rin akong interaction sa kahit kanino except dun sa nag-collect ng payment. Other than that, wala na. So wala ka talaga magpag-iiwanan ng luggage. And medyo mahirap maghanap dito sa Almaty. Nakita ko sa mall meron pero maliliit na lockers lang. Hindi pwedeng mga luggage talaga. May nakita ko na forum na ang sabi is sa train stations daw. So nag-check naman ako, di ba nag-train nga ako kahapon. Nag-check ako, wala akong nakitang storage dun. Tapos bumalik pa ako dun sa isang station na binabaan ko. And wala rin ako nakitang storage dun. And ang isa sa nakita kong option sa according sa forums ay may mga hotel daw na kahit hindi ka doon nag-check-in, nag-a-accept sila ng luggage storage for a fee. Minimal fee daw. So, yun yung itatry ko ngayon. Magko-coffee muna ako, hanap ako ng local coffee shop and kakain ako ng bread. Pero malapit dito na parang local store na nagbebenta ng mga bread. And I'll sit down muna sa isang coffee shop and I'll figure out, magme-message ako sa mga hotels na nearby kung meron sa kanilang nag-a-accept ng luggage storage. Ayan, nandito na ako Nandito lang yan sa likuran ng accommodation ko and nasa Arbat Street. Feeling ko masarap yung bread nila, so itatry ko dito ako magbe-breakfast and hopefully may coffee. Yeah, may coffee din. One coffee. One coffee, da? Yeah, and then chicken. How much is the coffee? Coffee. Yeah. This is 450, right? Instant coffee pala siya. But it's okay. I have here chicken samsa. Okay, meron silang tables and chairs. Limited tables and chairs lang outside. Yan yung store. And try natin yung chicken samsa. Actually, parang ito yung common bread na makikita nyo dito, samsa. It's a flaky bread na merong iba-ibang laman, merong iba-ibang meat, merong ding cheese lang. Ang pinili ko today ay chicken. Masarap. 450 tenge to. Ito hindi ko na alam kung how much kasi nagbigay lang ako ng 1,000 tenge tapos sinuklan niya ako ng barya. Hindi ko na nabilang kung magkano sinukli niya. Masarap yung samsa guys and feeling ko ulit ako dito pero hindi ko sure kasi bukas check out ko na sa hotel pero ang flight ko gabi pa so kaya that's why I need a luggage storage for tomorrow. So a simple Google search lang pala ng luggage storage in Almaty. May mga lumabas na result and meron ditong 800 meters away from me na maganda yung review. Merong 600 meters away from me. Medyo mababa yung review niya pero chinek ko yung mga review na may photos and meron din mga magagandang review which is eto yung pinakamalapit for me. Tapos meron naman sa Almaty 2 station 1.5 kilometers away from me. So I think I would go for the 600 meter away from me. So I can go there ngayon para tomorrow alam ko na kung paano puntahan. So para din makita ko in person kung ano itsura ng facility. May mga photos naman dito sa Google review. Sabi dito ayos naman daw yung personnel na nagbabantay, yung host. That's a 10-minute walk. Pwede na to, pwede ko nang kalad ka rin yung luggage ko ng 10 minutes. Alam nyo ba, pagtingin ko sa Google Maps, Lagman something yung pangalan ng store nila. And yung Lagman is also a dish dito sa Kazakhstan na actually parang yun yung more on everyday dish nila. Sikat din yun na local dish dito. The other night actually nung dumaan ako dito may babaeng kumakain dito ng noodles and I think Lagman yung kinakain niya. Meron pa pala siyang seating sa loob, hindi lang yun nandito sa labas. So meron silang actual restaurant din sa loob. Meron akong nakalista na restaurant na itatry for Lagman pero let's see. Baka dito ko na rin lang siya itry. And ngayon papunta na ako dun sa luggage storage na nakita ko, which is a few minutes lang by foot. It's nice to explore this part of the neighborhood. Hindi pa ako nakapunta dito. Pero dito pa rin yan sa paligid ng Mega Park Mall. May magandang coffee shop oh. Grabe lakas maka-Europe, very aesthetic. Try ko kaya dyan later. Cafe Nedelka Espresso Bar yung pangalan niya. Yan yung nilalaaran ko ngayon. And first time ko makakapunta sa part na to ng itong neighborhood ko. Yan yung other side ng Mega Park Hotel oh.
Ang maganda dito sa nakita kong luggage storage, malapit siya sa Mega Park Mall. So, after leaving yung luggage ko doon sa kanila, pwede akong magpunta ng Mega Park Mall and dyan na lang ako magpalipas ng oras. Baka sa Arbat Street ako magtambay-tambay, magpalipas ng oras. Nakita ko na siya, guys. And I thought nasa maling lugar ako, or I thought maling information lang yung nakita ko sa Google or sa Google Maps. It's in a place and a building na hindi mo i-expect na merong luggage storage dito. It's here. Ayan o, nakalagay na signage, luggage storage. And I think unmanned siya. Nakalagay dito 24/7 siya available. So hindi ko alam kung ano instructions, pero may number. Ayan, siguro guys, i-message ko na lang tong number na to sa WhatsApp. Pipin ko rin tong location sa 2GIS kasi si Google Maps pinadaan-daan niya ako sa mga residential area. So feeling ko baka pag sa 2GIS, mas accurate yung ibigay na direction going here. Wala nagre-reply sa akin, guys, and tinext ko rin via regular text. Ayoko mag-attempt tumawag kasi baka hindi naman kami magkaintindihan. Pero I think I would go for the Almaty 2 train station. May nakita akong nag-review nitong place na pinuntahan ko na it's actually the same facility nung isa kong nakita. Di ba I mentioned earlier na 3 yung nakita ko na luggage storage facility. Isa sa train station, tapos 2 others. Yung 2 others na yun, it's the same facility, magkaibang branch lang. May nakita kong review na mahirap makipag-communicate kasi WhatsApp lang, remote, bibigyan ka lang ng remote instructions remotely. So far ngayon wala pang nag-reply sa akin. Although meron dong mga nag-review na responsive naman daw kahit this oras ng gabi. Anong oras ngayon pero walang nagre-reply sa akin. Ito daw pinuntahan ko ngayon na facility. It charges twice as much and mas cheaper option daw yun nasa Almaty 2 train station. Naisip ko, since I have so many time today, wala na akong ibang gagawin. I can probably try going there just to make sure na meron talagang luggage storage facility. Let's see, I will try to do that. Ayan guys, dito sa Mega Park, sa labas ng Magnum, meron din dito mga luggage storage. Kaso, eto lang siya. So, backpack, and also, I think, this one, yan na yung pinakamalaki. Parang yung mga check-in luggage lang, yung mga hand carry luggage lang yung magkakasya sa kanya. If you wanna use it, just open one and then pag close mo, ikaw yung magsiset ng pin. Yung Almaty 2 station is actually just 19-minute walk from here sa Mega Park Mall. Wala naman akong gagawin, so nag-decide ako na laarin ko na lang. So yeah, let's go to Almaty 2 station. Let's check kung may mapag-iiwanan ako ng luggage doon. Meron akong another tip. Yung Almaty 2 station, hindi ko siya mahanap sa 2GIS. So ang ginawa ko, nagpunta ako ng Google. Sinabi ko ay Google na translate Almaty 2 station to Russian. And then, nagkaroon ng result, yung AI result, kung paano siya isulat or i-type in Russian. Kinapi ko yun and then yun yung pinaste ko sa 2GIS. And then ayun, nahanap ni 2GIS. And si 2GIS yung ginamit ko ngayon pang navigate papunta doon. And then you can use that sa Yandex. So pag meron kayong pupuntahan via Yandex na hindi makita ni Yandex, ipa-translate nyo siya into Russian kay Google, tsaka nyo siya i-paste sa Yandex. Sabi-kabila talaga yung mga ganyang store. And same yung mga tinitinda nila. Feeling ko lahat sila masasarap. Actually, ang mura nung kinain ko, ang mura nun 450, parang nasa 50 something pesos lang siya. Yung mga nilalakaran ko ngayon and yung mga nadaanan ko. Totally different place from sa mga usual na nilalakaran ko. It's nice na nag-walk lang ako today. Ang sarap lang talagang namnamin ng remaining days ko dito sa Almaty. Parang local lang na naglalakad. Alam mo yon. Ganun talaga yung gusto kong gawin pag nagta-travel. Yung meron na akong mga free days like this na nanamnamin mo lang yung stay mo, i-appreciate mo lang yung city kung nasan ka. Dati pag gumawa ako ng itinerary, as in hataw, pagod na pagod talaga kasi kailangan yung isang araw masusulit ko lahat, mapuntahan ganyan. Pero ngayon gusto ko talaga nung meron akong free days na relaxed days, walang plano kung saan dalhin ng paa. I hope
na-inspire ko kayo na mag-travel and at the same time, mag-research naman dun sa pupuntahan nyo. Medyo nakakainis minsan yung nakikita ko sa mga TikTok, ganyan na yung mga post na eto na yon, punta sila sa isang sikat na location tapos magpo-post sila ng eto na yon. Hindi naman nila alam kung ano yung, kung bakit ba siya attraction, bakit siya pinupuntahan, what's the story behind the place. Yung mga ganon, ang dami kong nakomentan na ganon sa TikTok kasi naiinis talaga ako. Especially sa Japan, and Japan is my favorite country. Maraming locations doon na attractions na pinupuntahan tapos ang daming ganong post. Especially Osaka Castle. May mga naitaong ganon na ganong post. Osaka Castle. Tapos nandun lang sila sa front. Nagpicture lang sila doon and nagvideo and then that's it. Sinabi na nilang eto na yon. I think it is important na pagpupunta kayo sa isang lugar, mag-research kayo, alamin nyo yung information about sa lugar na pupuntahan nyo. Kung pupunta lang kayo doon for the aesthetic, maraming beses na madidisappoint lang kayo kasi sasabihin nyo, eto na yon. In-expect nyo pupuntahan nyo, aesthetic, Instagrammable and all that. Hindi nyo alam yung story behind dun sa place kung bakit siya pinupuntahan. If you notice, pag meron na akong pinuntahan na attraction, nag-google ako minsan if I don't know much about the place. Pero prior to going here, may mga research na akong ginawa about dun sa most of the places na plan kong puntahan. And I hope guys, you do the same. Hindi yung pupunta kayo for the aesthetic, for the picture. Dapat inaalam nyo rin yung information, story, history behind the place. Yun lang. Nandito na ako guys sa Almaty 2 Station. Ang ganda niya. Tinatawag din itong Alma-Ata 2 Station. Isa itong central station na nagsuserve ng international passenger trains tsaka intercity passenger trains. From here, dito sa station na to, pwede na kayong pumunta ng Uzbekistan. Also, ang nearest country or cross-border na pwede nyong gawin from here sa Almaty is Kyrgyzstan. Merong mini park sa harapan ng train station dito sa Rebulto na to. Ayan, so nakita ko na kung saan pwedeng mag-iwan ng luggage and manned luggage storage siya. So basically, iwan nyo lang sa nagbabantay yung luggage nyo. Tinanong ko kung magkano and tinanong ako anong size ng luggage ko. Sinabi ko large and pinakita ko yung meron kasing luggage doon. Sabi ko like this. Sabi niya 2,000 tenge daw and that's whole day na. 253 pesos. Whole day na. So, sabi ko I will go back tomorrow. So, if you wanna check it out from the main entrance, mag-go through lang kayo dito ng X-ray and then nasa right side. And pwede nyo rin itanong yung security na nagbabantay dun sa X-ray. Ituturo niya kayo. Ako tinanong ko lang. And ito yung itsura ng luggage storage facility. Ayan siya. And then ganyan lang yung itsura nung yan. Manned naman siya, may nagbabantay. I'll just go back here tomorrow and then iiwan ko yung luggage ko dito. So again, papasok lang kayo sa main entrance. Yung mismong front. Makikita nyo yung Rebulto na nakita nyo kanina. Ayan. Yung Rebulto na yan. Tapos katapat niya yung entrance. Yun, makikita nyo rin agad yung luggage storage facility dito. Alam nyo ba guys, now that I'm on my way back to Arbat Street, yung Astana 2 Station, malapit lang siya dito sa kinainan ko na Labash and yung Ata Doner na kinainan ko. Pinako ng Arbat Street and ilang minutes lang siya. 18 minutes. It's lunchtime na naman and ang dami na namang pogi sa paligid. Nadaanan ko na rin tong part na to ng Almaty, tong park na to. Actually, that way, dumaan ako pa uwi sa accommodation ko. Tapos katapat niya yung parang theater. Basta nadaan ako dito in one of my vlogs na gabi ako dito dumaan. But I'm going this way because I'm going to Arbat Street na, yung Arbat Street na parang part na busy part. If you go that way, Arbat Street pa rin yun, pero yun yung Arbat Street na malapit sa accommodation ko na not so busy part. Doon ako pupunta, tatambay sa busy na part para mag people watch and also hanap ako ng makakainan ng samsa and coffee. Lunchtime ngayon 1 PM. Pero magaganon lang ako and then sa dinner ako kakain ng totoong meal, which is ang plano ko ang kainin is lagman. May may nagagather ng mga sundalo. Maraming gwapong sundalo dito. I'm not sure kung sundalo or pulis sila. Oh no! I think they are students. Siguro meron sila dito nung parang, ayun, parang ROTC siguro nila to.
Kaya pala marami kong nakikitang na ganun kahit sa mall. Mga estudyante pala yun. Siguro parang ROTC nila. Ah, okay. So school pala to. Kaya pala, school pala siya. Actually, maraming university dito. Mercure. So yung street na pinagkainan ko ng Lavash, ng Ata Donner, tsaka yung Almaty 2 station, they are on the same street. It's just that mahabang street siya. So from Mercure, medyo may walk pa going to the Almaty 2 station. Ayun, tapos ayun yung Ibis Hotel and yung Novotel. Ang dilim ng ulap dito sa harapan ko. Parang uulan. Napacheck agad ako ng weather app. Pero walang forecast ng rain today. Pero tingnan nyo naman. Sobrang dilim dun. Kulay itim yung ulap. Andito na pala ako sa Arbat Street. So maghanap lang ako hanap ako nagbebenta ng samsa. Also something sweet din na tinapay. Magaganon lang ako and then coffee. I'm here at Arbat Street. Pumasok ako dito sa parang mini mall dito sa Arbat Street. Yung merong Starbucks sa labas. Tsaka yung Drink It Coffee. And sa bungad. Okay. Sa bungad, parang Green Hills. Ayaw nila mag-camera. Para siyang Green Hills. Maghanap lang ako ng CR. Okay, ito. Second floor. May CR dito pero may bayad yung CR 110 ke. And dito sa second floor, puro mga cellphone shop, repair shop, ganun. Parang Green Hills. Kainan din, kapihan, may sinihan. Ito siya. But mainly cellphone siya and mga gadgets. Actually, I tried looking for camera. Para siyang market ng mga second-hand phones. I tried looking for second-hand cameras na store. Pero wala. More on cellphone. Malakas ang hangin at parang nagbabantang umulan pero hopefully not. Weather forecast wala naman. Hanap na ako ng maupuan. Pumapatak ulan guys and kung kailan naman gusto kong mag-samsa. Ngayon naman ako wala makitang nagtitinda ng samsa. Decided na mag-walk towards doon sa part ng Arbat Street ng malapit sa accommodation ko. Para whatever happens, parang uulan eh. Gusto kong mag-samsa talaga ulit. Meron ditong Starbucks, pero ayoko naman mag-Starbucks. I want a local coffee shop. Tapos meron ditong nakalagay may samsa din sila. Pero parang it's a modern store. Gusto ko yung mga traditional. So parang catered to foreigners yung samsa nila dyan. I want something authentic, local. Meron dito ng parang bazaar, parang Tiangge. Malapit dito sa accommodation ko. Part pa rin to ng Arbat Street. Kanina wala to kanina umaga. Accessories, silver. Iba-iba, merong mga traditional na accessories, traditional na damit, pati mga traditional bags, ayan o. Siguro, every Saturday lang siya. Saturday ngayon, right? Yeah, tama, Saturday ngayon. Baka nga every Saturday lang to. Yeah, so if you are here on a Saturday, you may check out Arbat Street and you might see this bazaar here. Umabot din ako dito sa Mega Park Mall, kung saan ako nanggaling kaninang umaga. Kasi naalala ko, meron ako nadaanan dito na titinda rin ng samsa. Samsa dito, spelled C-A-M-C-A. Samsa. Siya yung tawag nila, pero ganun yung spelling C-A-M-C-A. So ganun din yung price dito, 450, 450.
siguro mag-beef ako muna. So I ended up going home. I mean dito sa accommodation ko Pero nakabili ako ng samsa na beef. And ang gusto ko sanang tambayan na coffee shop, yung may outdoor seating. Kaso umuulan na, hindi naman ganun kalakas. Actually, narinig ko dun sa tour guide kahapon na dito daw sa Kazakhstan, hindi daw masyadong umuulan dito. Ganyan. So pag may forecast ng ulan, ganto-ganto lang, parang ambon lang. Yung malapit sa accommodation ko na coffee shop na aesthetic, na parang very European. Tiningnan ko yung mga tables nila sa outside, mga nakatiklop na kasi nga umuulan. I realized na meron pa akong malaking bote ng milk sa bahay at may coffee pa ako doon. So kailangan ko yun i-consume before ako mag-check out bukas. So yun na lang muna, ima-microwave ko yung milk and then titimplahan ko ng coffee. Nandito na ako sa accommodation ko. Grabe, naglakad lang ako. Palakad-lakad lang ako maghapon. Pero may mga stops naman. Umuupo naman ako somewhere, ganyan. Pero grabe yung steps ko today. Nag-init lang ako ng milk and then titimplahan ko siya ng coffee. Ang sarap nun, milk tapos lalagyan mo pa siya ng 3-in-1 coffee. 3-in-1 na siya pero nilalagyan ko pa siya ng milk. And then kakainin ko yung nabili kong samsa na beef. Masarap din tong nabili ko na samsa pero hindi ganun kamiti. And kita mo na may mga extender like parang shredded na gulay or shredded na onions. Pero masarap and malaki. Sarap. Yeah, marami siyang onions and parang meron din siyang shredded na green chilies. 4:43 PM and nakapagpahinga na ako. Nag-burp yung bata. So nakapagpahinga na ako and I realized na kailangan ko nang bumili ng mga pasalubong ngayon. Last night ko na and kailangan ko na mag-empake. So binilang ko yung pera ko. Meron pa akong 14,000 tenge plus maraming coins. Nagsisave ako ng coins because kailangan kasi laging eksakto yung binabayad ko sa Yandex. Pero in fairness naman, yung mga instances na hindi sakto yung binabayad ko, nakakatsyempo naman ako ng mga nagsusukli. Marami ako napanood na YouTube videos na nagsasabi na hindi nagsusukli yung mga Yandex drivers. Pero in my experience, sinusuklian ako pag buo yung pera ko or pag sobra. Pero to make sure guys, lagi na lang kayo mag-ready ng sakto or kung sobra man, kung buo man, konting-konti na lang yung sukli para okay lang to let go. Pero in my case, ako sinusuklian ako kahit mababang halaga na lang yung change. Hurrying papunta sa Green Bazaar. Yung Green Bazaar, aside from supermarket, siya yung nakitaan ko nung Kazakhstan chocolates na maliliit, na mura. Actually, even yung malalaki, mas mura siya kumpara sa factory store nila. Sa supermarket ako bibili mainly ng mga chocolates ko kasi nga mas mura, which is sa Magnum, sa Mega Park Mall. Malapit lang sa accommodation ko. It's just that, doon sa Magnum, napansin ko na yung mga maliliit na Kazakhstan chocolates, yun yung madalas na uubos ay nasosold out talaga siya. So, ngayon pupunta ako ng Green Bazaar which is magsasara ng alas 7 pero 5 PM pa lang naman. Doon ako bibili ng mga maliliit na Kazakhstan chocolates kasi mas mura doon. Kailangan ko kasi yung mga maliliit pang pasalubong. Pero yung mga malalaki and yung other chocolates na kinikilo-kilo, sa supermarket ko na lang bibilhin. Yun lang talaga yung kailangan ko sa Green Bazaar. Nakabili na ako nung isang box nung Kazakhstan chocolate. And it's 10,000 tenge. Ang laman niya is 50 pieces. So perfect na siya pang pasalubong-pasalubong. Tapos bumili ako ng dalawang apple. I wanna try apple. Blueberries, I think yung binili ko, or blackberries, hindi ko sure. Bibili ako ng strawberry. I want to buy strawberry. Oh, so merong 6,000 per kilo, merong 5,500 per kilo. I only need a little. Can you give me like 1/4? 1/4 kilo? 1 kilo. Oh, can you give me like 1,000 tenge? 1,000 kilo? No. I only need a little, just a few. Yes. 1/4 kilo. Can you give me 1/4? 1 kilo. No, just a little. That's okay. How much is that? Okay. Bye-bye. Say hi. Bye-bye. Thank you. Okay, so yung strawberry, 2,000 tenge. Bala kong bilhin, nasa 1,000 tenge lang. Kaya lang hindi kami magkaintindihan. Akala niya 1 kilo yung gusto kong bilhin. Tapos ang dami na niyang nalagay, umabot ng 2,000 tenge. Kung hindi ko pa siya pinigilan. Tapos yung apple, 300 for 2 pieces. 300 tenge kasi ano siya, 800 per kilo. Yung blueberry, nakapack na siya, 1,000 tenge. So hopefully makain ko sila hanggang tomorrow. Yeah, may pang snack pa ako hanggang bukas. Itong mga fruits. One last sunset here in Arbat Street.
Because I'm sure hindi na ako makakapag-sunset dito tomorrow. Mamayang gabi, feeling ko magtatambay pa ako dito after kong mag-dinner. But yeah, it's nice to see at sunset. Pag-iipunan ko na makabalik ng Central Asia, other cities like or other countries. Uzbekistan, dapat talagang mabalikan ko ang Uzbekistan. I mean, mapuntahan ko ang Uzbekistan. So, feeling ko doon na lang yung in-next ko na ibubuk kong flight doon na directly. Pwede rin namang bumalik ako dito sa Almaty and then magbubuk ako ng flight pa Uzbekistan or magte-train pa Uzbekistan and then sa Uzbekistan na manggagaling yung flight ko pabalik ng Manila. It's dito sa Mega Park Mall sa Magnum Supermarket. Dito ko bibilin yung mga kinikilo na chocolate and yung malalaking bar ng Kazakhstan chocolate kasi mas mura dito. Apakalamig ngayon guys, grabe. Hindi kaya ng regular jacket lang. Dapat nag-puffer ako kaya lang nakailang suot na kasi yung puffer ko. Pero okay lang naman yun kasi pang outer lang. Pero hindi kaya nitong parang gantong jacket lang na parang maong. Pakalamig sa labas, grabe. Malamig today. Tonight pala. 7:30 PM pa lang ngayon and sobrang freezing sa labas. 15 degrees pero it feels like lower than that. Andito na ako sa Magnum. I'll get basket. 就是也是 Mercy， 但是这里的味道的，就这两个卖的好一点。这是成结果了吗？它是牛奶味，然后里面有那种就是坚果在。那我要那个大的。 So ganito siya guys. Yung mga chocolates and candies na kinikilo. Kaso it's hard to figure out kung ano yung chocolates and candies. Pero so far chocolates yung nakuha ko. Tapos ikaw yung magkikilo. And eto, madali lang naman siya. Tapos na ako dito sa Magnum. Naka 2,400 plus din ako worth of chocolates and also I bought 2 boxes ng coffee, instant coffee na Jacobs, a few chips. Pero mostly chocolates talaga. Ang mura ng chocolates nila kinikilo, yung mga kinikilo-kilo. Bumili ako ng malalaking bar nung Kazakhstan chocolates. So yun, naka 2,400 plus din ako in peso. Babalik na ako sa accommodation, ibababa ko lang to tapos kakain ako ng dinner. And then mag-e-empake na. After ko mag-grocery, binalik ko lang sa accommodation yung mga pinamili ko. Nagpunta na ako dun sa Lagman store, dun sa malapit sa accommodation ko. Kaso sarado na siya before mag 9 PM, nagsara na siya. Pero may nakita kong 24/7 na restaurant na nagsaserve ng Lagman. Naka 5 yung reviews niya and 700 meters away lang siya from my location. So, yun yung pupuntahan ko ngayon. And let's hope na masarap talaga siya kasi naka 5 stars siya sa Google review. Lagman Hana 1 yung pangalan niya. Ito. Nakita ko na siya, ayan siya. Malapit lang siya sa Arbat Street. Okay. Ayan na siya. Maraming kumakain. So, feeling ko this is good. Hirap lang sa English yung mga waitress tapos no English menu din. Pero translate ko na lang. So, merong option na beef, chicken, lagman. Ang binili ko is medyo sa pricey na side pero mura lang siya pag convert sa peso. Parang 348 in pesos. It has beef, it has egg na stir-fried noodles. Mukhang promising kasi ang dami kumakain. Ang laki ng serving. Pag pinaghatian to ng dalawa, busog na kayong dalawa. Pwede pa siya for 3. Nangingi ako ng extra plate guys kasi ayoko siyang kainin dito kasi for sure may matitira ako so ito-take out ko siya. Hindi ko pa nakakain pero nag-transfer pa lang ako dito. I can tell na ang chewy and bouncy nung noodles. Ang sarap niya. Meron dito isang malaking cup ng
chili. Feeling ko chili garlic to. Tikman ko muna ng konting chili. Pero ang sarap, hindi ko ma-describe kung anong kalasa niya. Ang grabe, sulit na sulit to for 348. Sobrang chewy and lumalaban yung noodles. Yun yung gusto ko sa noodles. And level up pag naglagyan nyo ng chili garlic. Pag nandito kayo, itry nyo talaga to. It's called Lagman Hana and open sila 24/7. Grabe, ang dami. I wonder, ganun pa sila kalalakas kumain para ganito kalaki yung serving per person. In-observe ko yung mga sinaserve sa ibang table and yes, ganito talaga kalaki yung serving per person. Inisip ko kasi baka nagkamali lang ako in order, baka for sharing yung order ko. Pero hindi. Ganito talaga yung sinaserve kada isang tao dun sa mga ibang table. May takeout pa ako guys. May bayad yung takeout sa container, 100 tenge, which is 12 pesos lang. So may food pa ako bukas ng umaga. Paggising, Diyos ko may mga fruits pa naman ako. Anyway, kakain ako ng fruit ngayon pag uwi for dessert. No wonder bakit maraming tao. Hello guys! It is my 9th day and last day here dito sa Almaty, Kazakhstan. And I'm about to check out na dito sa aking accommodation. And I changed my mind kasi mag-alas 12 na ng tanghali. Hindi na ako mag-iwan ng luggage sa luggage storage kasi 7:30 PM yung flight ko going to Kuala Lumpur, Malaysia. Nag-take time na lang ako pahinga dito the whole morning and then nag-prepare, finalize yung empake ng mga gamit ko. Kakalad-karin ko na lang tong luggage ko going to Arbat Street and doon na lang ako tatambay-tambay magpapalipas ng oras because I need to leave here ng at least mga 3 PM. So wala naman na akong pupuntahan. Kung dadayuhin ko pa yung train station para mag-iwan ng luggage for only 3 hours na paggagala, it's not worth the effort anymore. So, mag-spend na lang ako ng time tambay sa Arbat Street and if naiihi ako, meron naman dong paid toilet or pwede akong tumambay sa coffee shop na pwede akong mag-laptop. Let's go to Arbat muna. Nandito na ako sa papalabas ng Arbat Street with my luggage. And then, ayan Arbat Street yan. Mas mahaba pa yan nandun hanggang doon. Etong nasa kanto na yan, yan yung bilihan ng samsa. Ayan. Hi, brother. Samsa. Tata, meat, chicken, cheese. Chicken and meat. Oh, I'm sorry. Chicken and cheese. Cheese или chicken? Yeah. Alright. 1 chicken, 1 cheese. Nakabili na ako ng samsa. 2. Baon ko lang to sa airport. Actually, ininit niya pa, mamaya ko pa naman ito kakainin. Busog pa ako, ang dami kong kinain ng breakfast. Yung natira kong lagman, and then yung mga natira kong fruits, kinain ko lahat, and milk. Yung ang ginawa ko dun sa fruits, ginawa ko siyang parang cereal. Sinabawan ko siya ng milk, strawberry and blueberry. Malamig naman kahit na maaraw. Actually, nakadalawang jacket ako kasi gusto kong bawasan yung bigat ng luggage ko. Ayan, nandito na tayo sa Arbat. Maghanap lang ako ng matatambayan. Ayan, pwede na ako dyan. Maraming upuan dito. Pero doon pa ako sa area ng merong Starbucks para anytime na pag maiihi ako, meron kasi itong paid toilet. Pag nagutom na ako ulit or pag ready na ako mag-coffee, pwede ako mag-coffee na lang sa Starbucks tapos tambay ako doon mag-laptop and mag-edit ng video. Nandito pa rin sa Arbat Street yung parang bazaar. Siguro Saturday, Sunday siya. Mahaba pa yan, hanggang doon pa yan. Nandito na ako sa Arbat Street and as you can see, nasa likuran ko yung Starbucks and yung parang mini mall. Dinadama ko talaga yung last few hours na malamig yung breeze. Actually, yung Mega Park Mall, mas malapit siya sa accommodation ko and may Starbucks din doon. Mas gusto kong tumambay dito sa Arbat Street kasi parang mas nararamdaman ko dito yung local vibe kumpara doon sa mall. Kasi parang sa mall everyone's rushing, parang nandun lang sila para bumili ng something, mag-withdraw, ganun. Parang ganun yung feel ko doon. Dito, parang everyone's chill lang. Kahit naglalakad, chill lang na lakad. Tapos everyone, mga nakatambay, ganun. Я или бесплатный интернет. Тариф бесплатный.
Na-move yung flight ko ng 1 hour. So, 8 p.m. na siya. So, originally 7 p.m. dapat. So, na-move na siya ng 8 p.m. And ngayon is 12:34 p.m. Pwede akong umalis dito ng mga 4 p.m. I have less than 4 hours to spend here sa Arbat. And mabilis lang yun actually. 1:45 p.m. na here. Medyo nagugutom na ako. I have a little over 2 hours here. Parang gusto kong itry ang KFC nila. Kakain na lang muna ako dito sa ano. Kasi naiihi na rin ako, so I have to go inside the mall. Tatry ko yung KFC nila. So, iba yung menu nila dito. Tapos yung ketchup dito, babayaran mo. So, humingi ako ng ketchup. 200 tenge. By the way, wala silang gravy dito. Nagkamali ako ng in-order. Wala pala siyang fries and drinks yung 2.7. Meron dong option na 3.8. Yun pala yung merong fries and drinks. Pero anyway, madami siya oh. Bucket of 6 chicken. And kaya ko to in-order kasi para sana sa fries. May pa wet wipes pala silang ganito. Nandun lang siya sa counter. And masarap naman yung chicken. Actually, para siyang hot shots pero wings. Pero mas masarap. We are here at We Drink. And sana malamig sa loob. Hindi masarap yung milk tea nila guys. Matabang. Matabang sa lahat. Matabang sa tamis, matabang sa tsaa, matabang sa milk. Parang sobrang na-water down. Pero feeling ko ganun talaga yung timpla nila. Sana nag-ice cream na lang ako. And lumabas din pala ako kasi mainit sa store nila. So, kaya nandito ulit ako sa labas para malamig yung hangin and nagpe-people watch. And siguro pagkaubos ko nito, magre-request na rin ako ng Yandex. Ayoko pa umalis pero alas 3 na rin naman. So, pagkaubos ko nito, pwede na ako mag-request ng Yandex. Dito na ako guys sa airport. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung nag-aantay ako ng Yandex kasi biglang nag-arrive na siya ang bilis. Nakakalungkot. Nasasipangs ako. Kaya ako nagbaon kasi feeling ko walang masyadong choices na makakainan dito. Kasi nga, nung arrival ko, nag-explore ako dito. Parang walang masyadong makakainan. Okay, this is it. Just checked, kahit alas 4 pa lang, open na yung counters ng flight ko, AirAsia to going to Kuala Lumpur. Medyo sobra tong luggage ko. Ano na to? 20.55 kilos. And 20 kilos lang yung ano ko. Pero baka kasi i-count pa rin as over baggage. Madami na nag-check-in. Sana naman pagbigyan nila yung 0.55 ko na sobra. Okay, I'm checked in na and pinagbigyan nila yung sumobra sa akin na 0.6 kilograms. Where's the immigration? Okay, ayun. Oh, nakalabas na ako ng immigration and I feel like mas mahigpit sila sa palabas. Kasi nung papasok ako parang wala, tinanong lang ako ng how many days yung stay ko and hindi ko kasi actually mabilang kung ilang days ako. So ang sinagot ko is until April 12. Tapos yun, okay na. Ngayon, tinanong ako what's your name? So sinabi ko yung full name ko and then sa security, kailangan mong i-turn on, ipakita saan nila magta-turn on yung laptop mo. Kailangan mong ipakita na magta-turn on yung tablet mo. Kasi pinalabas yung laptop, pinalabas yung tablet. It's waiting game. So I have a little over 3 hours na antay before my flight. Marami rin palang store. Pero after na ng immigration, KFC rin pala yung food dito. Ano ba yan? Nag-KFC ako sa puro duty free. And mga luxury brands. Merong cakes and bakes dito. Pero mukhang coffee shop and mga dessert. Diyos ko, mukhang KFC ulit ang mga kainan ko. Meron ako nakikita doon na Thicker Days Sports Hub. Ay, Sports Pub. Mukhang coffee shop nga siya. Meron silang isang malaking duty free. Tapos pag naglakad-lakad ka pa doon, meron pang mga maliliit na mga duty free din. Parang ang dami nilang duty free. Immigration area and customs area. Ito naman, sports pub, yung Thicker Days. Kailangan ko mag-dinner bago mag-flight. Wala akong in-flight na pagkain. Hindi ako nag-avail. And usually talaga hindi ako nag-avail ng pagkain sa plane kasi sumasakit yung tiyan ko, naninigas yung tiyan ko pag nasa flight. Parang kinakabag ako. Which is, may explanation kasi yun. Parang nag-i-inflate yung tiyan mo. Di ba pag may baong kang chichirya sa flight, lumolobo siya. So parang ganun yung tiyan. Likor kineme.
Oh my God, wala akong makakainan. Oh no, KFC lang talaga yung option ko. May Costa Coffee here. Actually, may Costa Coffee rin sa labas, sa arrival. Meron din palang part ng departure na nasa baba. So, sa labas ng KFC, may escalator doon. Pwede kayong bumaba. And ito yung another option, which is pub pa rin. Feeling ko it's more on alak-alak. Pero ayan no, meron pang extra workstations dito. So, nag-KFC pa rin ako. Pero I noticed na iba yung menu nila dito. Very limited. Gusto ko sana yung chicken strips or yung parang chicken fingers pero wala yung dito. 3,900 to 494 pesos. Mahal no? This is it. Goodbye Almaty. See you again next time. Ага, все, давайте, хорошо. Andito na ako guys sa Kuala Lumpur, Malaysia. And lagpas 7 hours din yung biyahe. So ngayon mag-go through lang ako ng transit immigration. Magko-coffee ako and kakainin ko yung natitira kong samsa. Let's see if I will have time to tour you around. Actually second time ko na dito sa airport na to kasi nakapag-Malaysia na ako before. Twice na ako nakapag-Malaysia actually. Malaki yung Kuala Lumpur International Airport guys. Yung departure nila, may iba-ibang section pa. So hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi wala pa akong gate. Maaga pa. 7:26 ano na dito. 7:26 AM na dito. 1:05 PM yung flight ko from Kuala Lumpur to Manila. Wala pang gate information. So hindi ko alam kung saang part ng departure ako makakahanap ng maakapihan at maakainan. I'm so tired. Walang tulog. Maganda dito sa kanila, hindi ka na pala mag-go through ng immigration. So it's like walang record na nag-layover ka dito. Except of course dun sa record ni AirAsia kasi syempre yung boarding pass mo. Pero dito, unlike sa Thailand, merong immigration pa rin yung nagta-transit. Dito wala eh. As in, dediretso ka lang sa international departure. Pakita mo lang yung boarding pass mo. Ayan na guys, may nakikita na akong coffee shop. Oriental Coffee. Tingnan natin kung may iba pa. More on actual restaurant share rather than a coffee shop. Ayan, may nakita akong McCafe, may McDonald's, may Pizza Hut. Okay, I remember this part. Naalala ko na tong part na to. Kasi dito kami kumain ng nanay at tatay ko sa Burger King dito. Tingnan ko lang kung meron sa baba. Ah, meron pa sa baba. Costa Coffee lang nakita ko guys. And ang init dito kaya napatanggal ako ng sakit. And gusto ko sana mag hot coffee pero I cannot with this kind of temperature. So nag-iced coffee ako, iced latte. Dito yan sa baba ng departure area. So technically second floor to. Part pa rin siya ng departure area. Second floor and then third floor yung pinaka mga gates. Mga departure gates. Gusto ko sana hot coffee talaga kasi it's early in the morning. Kaso ang init. Ang init sa part na to ng airport. Kung gusto nyo rin mag-Almaty o kung gusto nyo rin mag-Kazakhstan, abang na kayo ng flight ngayon. Ang perfect na time na magpunta is September-October or October para autumn. Hindi pa frozen yung lake. Kasi pag September kayo nagpunta, baka mainit-init pa eh. October malamig na yan eh. Kasi November nag-start na yung mag-winter sa kanila. And kung gusto nyo makatipid sa flight, pwede kayong mag-DIY ng flight, hindi fly-through. Lagyan nyo lang ng enough difference yung time para in case magkaroon ng delay yung flight nyo, hindi maapektuhan yung layover or yung transit nyo. Dito sa departure area ng Kuala Lumpur International Airport, may mga libre silang shower. So if you have a long layover and gusto nyo makapag-freshen up, makapag-shower, meron dito, libre lang. Di mo kailangan magbayad or mag-lounge. Doon sa isang CR na nakita ko, merong 2 shower cubicle. Hindi pala lahat ng CR may shower. Punta ako dito sa 3rd floor na CR, malapit dito sa Ayam. Although mas malinis tong CR na to and mas walang masyadong nagsi-CR, pero wala siyang shower.
And yung CR na may shower is yung CR sa second floor, malapit sa Costa. So if you need to shower, if you mag-shower dito sa Kuala Lumpur International Airport, ang hanapin nyo is yung Costa dito sa departure area. Yung CR malapit sa Costa, yun yung may shower. Capsule transit. Let's check yung rates. Okay, so for 3 hours, 135 ringgit. Ito na lang. Inisip ko kung magaganyan pa ako eh. Pero parang okay na kung hindi maganyan. Nandito yan located sa second floor sa entrance ng mga gate na Q gates. Q1 to Q21. Ang katabi ng Godiva. May napuntahan ulit ako na CR. Katabi siya ng Godiva dito sa second floor. Going sa mga Q1 to Q21 na gates. Katabi ng Capsule Transit Hotel. Meron ding shower facility dito and walang masyadong nagsi-CR dito. So if you need to shower and ayaw nyo nang medyo may kaagaw, dito kayo, katabi ng Godiva before pumasok ng Q1 to Q21 boarding gates. Going to your boarding gates, may mga x-ray ulit, ayan no. Pero may signage doon na may mga restaurants din doon sa loob pag nakapasok ka na doon. So let's check kung ano yung mga option doon. Alright, naka-go through na ulit ako ng another x-ray and it seems like pag pumasok ka dito, wala nang balikan. Although may signage na may mga restaurants pa rin dito sa part na to ng departure area. Ayan, may mga restaurant pa dito. Taste of India. May tea leaf din. So basically same stores. Kasi yung Taste of India meron din ito doon sa taas eh. Little Malaysia meron din. Tapos yung Ayam, meron din yan sa second floor. May coffee shop pa doon after Q6. Malamang sa malamang naman, dito lang din kayo sa Q gates mapupunta if pauwi kayo to Philippines. And we are boarding. Gratin. Hi. Finally, at malamig ang Dear plane. guests, the aircraft is being refueled. Buti na lang For malamig your ang airplane. safety, please remain seated with seatbelts unfastened. Kindly switch off your Window seat. Andito na ako sa Pilipinas. I'm just waiting for my luggage. That's it. This is the end of our Almaty series. Thank you so much everyone and I hope you enjoyed the entire series. I hope marami akong naitulong sa inyo and nabigay na mga ideas, tips. Meron akong next trip pero medyo malayo pa from today's date. I'm not sure if between today and that next trip is if magkakaroon ako ng another trip or other trips kung may mabubook ako na flights. But watch out for other trips and mag-subscribe kayo sa channel ko para updated kayo. Yun lang. Thank you so much again for watching. Bye-bye!